Tacloban, huwag kang papatalo kahit ano pang lakas ng bagyo. Punas ang mga luha at putik sa mukha mo. Lipitan mo lang ang hawak, tayo ay tatayo. Bangon sa bagong kinabukasan. Tatagan mo lang ang loob mo, kaibigan. Tayo ay babangon sa takbo ng panahon. Bangon, aking Tacloban. Maupay nga ka, yan ang adlaw, hiton Lunes, Hunyo 2. Mga pirala ka adlaw, magiging marisyo na Tacloban, kaya nagtitiyak na karahibot, hiton tiarabot nga ika-136 nga City Fiesta, hiton Tacloban. Yan ang oras, tudto balas 10, mauswag kami, kay kumpleto kami na didiha studio, hitamong programa, ang programa ini nga listo alerto, higing papaabot tayo, pinagiton pagbinuligay, hiton 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan, kaniton SJTV, o gupod na, gihapon ang Eastern Visayas News. Salit sa rin ko yung kumpleto kami, mauswag kami na ako Fred Padernos. Ini naman Jasmine Bonifacio. Ang Eastern Visayas News. Ngayon ako naman Mang Ted Thomas, no? Good morning ating tanan. Sige, laki mo, pa man good morning nimo. Kaya may smile pala, malaom-laom. Karon siguro nito, bago ka pala naglahid, hani mo pampabusag ganim nawong. Okay lang ito kay ang aming Sir Fred, no, kay mo pa ni kay kompleto kita nga tanan. Nga kumusahan ngayon nato mga suki nga na mamati ha kabugusan nga Region 8 nga kabugusan nga Pilipinas. Kumusta na hikuan? Di ba na mamati? Nga nga itong mga taga-female dorm, no? Dinhi ha BGNP, ha sila Tacloban atong City Jail, maopay nga agahay wa tanan dila. Alright, sige. So amoy ni kumpleto kami. SGTV, DYFE, hiton Eastern Visayas News. Adi Miss Just Bonifacio, pamati ko siya pala na mo partner ano, baga pakalingkod din nga programa Listo Alerto. Diri kan man. Nakalingkod ako nakausa. Kaya natok daw ato no, na diri kalingkod. Nakalingkod kaso lugar kadua pala busy ko din duro. Sige la, kay basta importante may da pa naabot nga di nga nagproprograma. Yan na. Ay sandali, mananagalog pala tayo ngayon kasi may guest tayo, na hindi makaintindihan ng waray-waray. He's from Manila at mula sa anti-mining campaign ng PMPI, yung Philippine Miserior Partnership Incorporated. Nakapasok na daw siya sa Zoom at makakapanayam natin any moment sa mga sandaling ito hanggang alas 10. At sa studio partner, aton didi ay mga partner, aton didi nag-uusaan nga tanging siya, si Sir Ariel Peñalosa. In control ito naton broadcast yan na. Okay. So, ito ato paghimangrawan, ini laging bagakwan niya na. Kaya iton anti-mining jazz, Ted, ganini nga aton baga pagpuyo din sa kalibutan. Baga damot mga pakabuhi, damot mga industriya. Usay ini iton industriya, iton mining. Pero haluyo ito, may dagihapon baga ibang mga grupo nga nagkakampanya kontra mina. May tuod kayo daw lang pagkita niyo may da suga dito. Para ako na Sir Fred, no, kaya naparo kita nga ang pagmimina talaga ay talagang malaking tulong yan sa ating komunidad. Pero may epekto. Yun ang talagang tinitingnan ko. Dago sa kulingi. Ay, nalige pa. Nga dida, mangka dida masik mo. May epekto. Payat din pagpa-plaster. Sige. Oo, asya man. Oo, balitaw. Tama nga inin may da ako niya bahin ano inin ito na pagmimina dako distruso aton environment sugad ito na aton yan na nakikita ha isla hiton humunhon nga na iba pa gihapon nga mga lugar dinhi ha Eastern Visayas nga
may na ongoing nga mining operations. Nga daliwat haton mga lugar probinsya hiton Samar, Northern Samar, Leyte, nga na Eastern Samar nga vulnerable hira nga pwede hira prospect hira para pagminahon. Hiton dagko nga mga mining companies kay waray nagmimina nga gudti. Puro tira dagko. Kita kinikita malaga gudti nga nagmimina. Paritin ka na nagmimina. Pero alamin ako napaparong itsuga, nagmimina. Talaga nagmimina ko yun. Pero ibang pagmimina yan. Pero itong pinag-uusapan natin dito, Sir Fred, no? Mama ay magtatagalog pala tayo. No? Ay talagang, ang pagmimina talaga dito sa part ng, lalo dito sa may part ng Leyte and Samar, nakikita naman natin, na nakakatulong talaga. Pero yun ang sinabi ko kanina. Sana naman, itong mga malaking tao dito na nagmimina, no? Tingnan naman ninyo kung anong epekto sa ating paano kalikasan. Paano siya nakakatulong? Oo, nakakatulong. Paano nakakatulong ang pagmimina? Siyempre, sa pagbibigay ng trabaho sa mga karatig bayan na malapit sa pinagmiminahan. Pero ang tingnan naman natin, yung epekto naman nito. Malaki ang kita, malaking kita ng gobyerno. Malaking mata ang kita ng gobyerno. Ang sa akin, ang kumikita lang dyan ang gobyerno. Hindi kumikita yung mga host, sinasabi nila na mga host barangay. Meaning, yung mga barangay na affected talaga ng mga mining operation. Example is, island ng Humunhon. Yun. Ang Manikani. Island, Manikani. Oo. Andun na tayo sa nakakapagbigay. Trinatry ko mag-Tagalog, ha? Oo, kasi Pasensya siyempre, lang ako. Dito na akong Tagalog. nandyan na yung guest natin eh. Yung mga pandiwat, panaguri natin, baka magkahalo-halo. Pero andun na tayo sa nakakapagbigay sila ng trabaho. Kasi kailangan din naman talaga ng tao para mabuhay, kailangan may trabaho siya. Pero yung impact, yung malaking impact ng pagmimina, mas worst siya compared doon, yung worst ang effect niya compared doon sa kung mawalan ka lang ng trabaho. Kasi pwede kang makapaghanap pa ng ibang trabaho sa ibang lugar o sa lugar mo mismo. Compared sa kung merong pagmimina na nangyayari sa lugar mo, tapos masisira yung environment mo. Kung masira ang environment mo dahil sa pagmimina, saan ka pa makapagtrabaho? Sa lugar mo mismo. Alright. O yun. O sige, yan yung mga bawat pananaw ng isa sa amin dito. At nasa linya na ang ating panauhin ngayon sa ating programa sa Listo Alerto. Dito pa rin yan sa 97.5 DYFE-FM. Ang programang pinagtutulungan na may paabot sa inyo sa pamagitan ng SGTV 97.5 DYFE-FM at ng Eastern Visayas News. Ating papasokin sa linya yung ating panauhin ngayon. Siya po yung ating anti-mining campaign officer ng PNPI, si Sir RJ Jing Barrios. Sir, magandang umaga po. Live na po tayo sa programa. Magandang umaga po. Naririnig niyo po ba ako? Yes, sir. Naririnig po. Yes, sir. Loud and clear. Magandang umaga po sa lahat at maraming salamat po sa pag-imbita sa programa niyo ngayon. Sir, kumusta lang natin yung recently may activity kayo noong May 19 to 21 na kung saan nagtipon-tipon yung ating mga iba-ibang organisasyon doon sa Manresa Retreat House sa Manawi, Quezon City. At maraming mga concerns na pinag-usapan tungkol sa pagmimina at sa mga mining operation. Kumusta po, ano pong naging outcome doon sa pagtitipon na yon? Ang outcome po nun, or isa sa intent ng event na yon, ay mag-usap-usap yung iba't ibang mga mining affected communities patungkol sa iba't ibang mga challenges na kinakaharap nila tungkol sa pagmimina. Isa na po rito yung mga polusyon na experience ng bawat communities, yung mga pagpapahirap po sa kanila ng mga mining companies, at kung ano-ano pa pong mga challenges na kinakaharap. Na-discuss din po dito sa event ng Anti-Mining Conference nitong nakaraan lang,
ng yung contribution ng mining sector sa ating gross domestic product na it's only 0.5% of the total employment natin, no? Sinasabi po ng marami or sinasabi po ng ilan na kumakampi sa mga mining companies na ang dala ng mga mining companies ay development sa bansa sa pamamagitan ng taxes at development sa pamamagitan ng trabaho. Pero in reality po at based po sa data na nakalap natin ay only 0.5, hindi pa nga po umabot ng 1% ang employment na na-offer ng mga mining companies compared sa kasiraan nito sa agriculture, sa fisheries, and forestry. Not to mention yung health risk na binibigay nila sa mga community sa pamamagitan po ng air pollution, no? So may marami pong kaso in every mining affected communities na may mga sakit po sa baga dahil sa air pollution or dun sa mga alikabok na pumapalibot sa kanilang kabahayan, and at the same time po yung pagkalaso ng mga tubig sa kanilang mga ilog. Ayun. At in terms of our gross domestic product, ang contribution po ng mining company ay only 1% or just 1% lang po sa ating GDP. Mas malaki pa rin po ang naambag ng agriculture sector, ng fishery sector, ng mga OFW pagdating po sa ating gross domestic product. Ang problem po kasi wala po tayong valuation eh. So kumbaga, hindi ang lagi pong sinasabi ng mga mining companies ang laki po ng kinikita, pero based po doon sa actual data na ibinibigay sa atin ng DENR, maliit lang po, kakapiranggot lang po ang binibigay nila sa ating gross domestic product. And at the same time, wala po tayong valuation doon sa ilan po ba yung mga nasirang puno, magkano yung halaga ng mga nasirang puno, magkano yung halaga ng mga katubigan na nawasak, at magkano yung halaga ng mga mangingisda at mga magsasakang nalugi ng dahil sa mining. Kaya po kami nagkaroon ng ganitong event para mag-share po ng mga stories and at the same time magbahagi na din po ng mga best practices kung paano po maprotektahan ng maayos ang kalikasan. Oo. Sir, nakita ko po dito, isa doon sa mga na-invite is yung mga taga-Humunhon, Eastern Samar. Dito yun sa amin, sa Eastern Visayas. Pati Manikani. Nandito rin yung Manikani. At alam din po namin, ang Humunhon at saka Manikani ay severely affected talaga sa nangyayaring pagmimina. At sa katagalan ng panahon, parang masasabi ko na parang binabaliwala siya ng gobyerno kasi despite of the opposition ng mga residents ng Humunhon tsaka yung Manikani, pati na dito yung even the church nga tumutulong na to oppose dito sa destructive mining operation na nangyayari. Ang government ay patuloy pa rin siyang nagbibigay ng mga permits. Patuloy pa rin yung pinahihintulutan na mag-operate ang mga mining firms dito. So, dito sa usapin, dito sa ginawa po ninyong activity, nai-invite, meron ba tayong chance na ma-invite din yung mga taga-DENR or MGB for that, na para at least malaman din nila ito? Kung ano yung mga saloobin ng mga taga-lugar ng like Manikani and Humunhon na talagang apektado? Sa ngayon po, actually kami po ay consistent na nagre-request ng dialogue sa DENR, specifically po sa ating secretary, no. Noong sa ating former secretary Yulo, consistent po kaming nagre-request ng dialogue para po mailapit yung concern ng mga communities.
Pero ni isang beses po, hindi niya po kami napagbigyan para mailapit po yung concern ng Humonhon at Manikani. At we are hoping na sa ating bagong secretary, si Secretary Lutilla, ay mapagbigyan tayo na mailapit yung mga hinaing ng mga kababayan sa Humonhon at Manikani. Dahil talagang dinadaing po nila yung pollution po sa karagatan dahil hindi po sila makapangisda ng maayos kapag umuulan dahil po sa lubog po talaga yung kanilang dagat. At the same time po yung umaagos po na tubig sa kanilang mga kanal, sa kanilang mga ilog, hindi po nila pwedeng tawirin kasi nangangatiraw po sila. Ang dami pong problema at the same time yung air pollution pa po na kinakaharap nila. Sir, na-mention niyo po kanina na 0.5% lang yung naibibigay nila para sa trabaho. Maitanong ko lang kung may idea kayo, magkano po ba yung kinikita ng gobyerno natin para pahintulutan itong mga mining firms to operate? Yung kada... Sa totoo lang po ang kinikita, meron po akong data pero general lang po ito, no? Ang kinikita po ng gobyerno natin ay nabanggit ko po kanina, no, 1% lang na contribution sa gross domestic product, no. At ito po ay kinukuha sa pamamagitan ng mga taxes, ng mga royalties. Napakaliit lang po. At the same time, there's I think almost 1 billion pesos po ang utang ng ibang mga mining company sa government natin dahil hindi pa po sila nakakapagbayad ng mga taxes. Ganun po kalaki. Oo. Bakit kaya despite dito sa 1% lang niya bibigay tapos may utang pa sila na 1 billion pesos, bakit yung government natin parang wala silang pakialam? Yeah, at bakit sila nakapagpapatuloy sa kanilang operation, they continue to operate in spite of that issue na hindi sila nagbabayad ng tamang buwis o sa tamang panahon. Dapat isang basihan yun para siguro masuspend or ma-stop ang kanilang operation. Yun po yung dapat nating tutukan, no? Kasi yun din naman po yung hinaing ng mga mining affected communities Dahil sa kanila po yung impact, kumbaga affected po yung livelihood nila. Tapos in terms of implementation, in terms of implementing the environmental safeguards, doon po nag-fail ang mga mining company. At katulad nga po ng kaso dyan sa Humonhon at sa Manikani, napakalala po ng pollution. So kung sa tanong kung bakit ganito yung nangyayari or bakit walang action yung government, I think alam naman po natin or maybe alam nyo rin yung sagot kung bakit ganun, no? I think it's more of the it's an issue of implementation na may kahit hindi maayos yung pagka-implement, I think kailangan talagang mag-step up ng DENR and at the same time ng LGU sa mga issue na ito. Opo. Sir, kasi pag ganito na, accountable din yung mga officials natin sa DNR and even siguro sa mga local officials natin na dapat ito yung titingnan nila if properly implemented ba yung mga guidelines or possible po ba na mapag-aralan kung paano papapanagutin itong mga officials natin sa DNR kasi sila naman yung nagbibigay ng permits at even our local officials dito sa Eastern Visayas na kung pwede silang makasuhan. Yan po yung inuupuan namin ngayon. Tinitingnan po namin kung feasible po ba yung angle na palagutin yung ating mga nasa posisyon, no? Dahil sila po yung nag-i-implement ng batas. At kung hindi po nila ito ginagawa, yan po yung pinag-iisipan namin sa ngayon. At yan po ay based din doon sa aming conference na nitong nakaraan. Kasi sa Humonhon Island,
alam ko meron na nga dyan namatay because nga doon sa nagpipiket sila na inuupos talaga nila na ipagpatuloy yung mining operation. Pero hindi lang ako sure kung anong nangyari doon na nga sa kaso. Pero ang pagkakaalam ko until now, patuloy pa rin at mas dumadami ata, sir, yung mga mining firms na nandun ngayon sa Homonhon. Ilan na nga ba ang nasa Homonhon ngayon? Parang ang dami na. Ang dami na siguro. Pero, sir, sa tingin nyo ba ay itong pagpapatupad ng regulasyon o yung mga panuntunan ng isang mining company ay alam naman natin, pero parang nakikita ng mga tao doon na hindi talaga na ipapatupad at wala sigurong regular na inspeksyon ng mga sa ating gobyerno kung sino nakatukan nito. Sorry, ano po yung tanong? Sorry. Ang mga regulasyon at panuntunan ng itong mga nagmimina dito ay parang hindi yata hindi natutupad nila, hindi pinapa-implement o wala bang tamang regular na pag-inspeksyon ng ating gobyerno dito? Well, sabi po ng DENR, meron daw po silang regular inspection, no? Pero ang nirereklamo po kasi ng community, sa tuwing merong inspection ng DENR, kumbaga doon na parang hupa yung issue nung sa katubigan tsaka sa hangin. Like for example po, no, bibigyan ko kayo ng example dyan po sa Manikani. So, nagreklamo po yung community, I think Habagat po ata that time, last year, nagreklamo po yung community dahil sa sobra po na alikabok na nalalanghap ng mga tao, especially ng mga bata at ng mga matanda. Tapos, pupunta po si DENR kapag po yung hindi na ganun kalakas yung hangin. So, kumbaga, hupa na po yung lakas ng hangin. So, meron po kasi silang detector ng pollution sa hangin. Tapos, kumbaga, pupunta lang po sila doon kapag hindi na po ganun kumbaga, safe na magkaroon. Para hindi madidetect. Pupunta sila pag wala nang madidetect. Para yun. Pupunta sila kung wala nang madidetect. or meron po, ito po allegedly lang po ito. Allegedly. So, nakapunta po kasi ako dyan sa Manikani last year. At allegedly, kung saan po yung mayroong habagat, ay ilalayo po nila yung detector, yung air pollution na device. Kumbaga, hindi po doon sa area kung saan binabayo ng habagat. So, may ganong allegations po yung community. Kaya doon po talaga kami, minsan nilalapit din po talaga namin sa DENR. At sinabi naman po nila na naka-fix naman daw po yung mga devices na yon at hindi naman po sila tinatanggal. So, may mga ganong pag-uusap naman. Yun nga yung nakakatawa kasi itinayo ang DENR as government agency na titingin at magproprotekta siya sa environment at mga tao na nandoon na nakatira. But iba ata ang nangyayari parang iba ang nangyayari. And even siguro yung MGB, ganun din. Okay, sige, standby lang po tayo at Sir Jing, standby muna tayo at alas 9:30 na, mag-break muna tayo para sa ilang mga palala. Sandali lang po, magbabalik kami. Non-commercial, non-profit station, 97.5 DYFE FM. Unang tugon ng pamayanan. The Global. Alas 9:30 na, balik po tayo sa programa natin, Listo Alerto, dito pa rin sa 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Ang programa na inahatid sa inyo ng estasyong ito at ng SGTV at ng Eastern Visayas News. Kasama pa rin natin sa Zoom line si Sir Jing Barrios, partner.
siguro Kuya Fred, ako, kasi nagkaadaman hirahin bagan pag-uristorya. Ay, Tagalog. Yung Tagalog pala. po. Gamitin mo natin yung ating mga Tagalog, pangungusap. Oo. Di ba nagkaroon sila ng pag-uusap lahat ng mga lugar na affected ng pagmimina. So, ang gusto ko lang itanong kay Sir Jing kung ano yung sa pagsumatotal, ano po yung naging resolution, ano yung napag-usapan nyo na pwede ninyong gawin to counter din doon sa ongoing mining operations sa iba't ibang lugar? In total po, tuloy-tuloy pa rin po yung pagbibigay ng capacity building sa mga communities para proteksyonan ang kalikasan, no? So kumbaga ang PMPA po ay tuloy-tuloy pa rin po ang ginagawang suporta sa iba't ibang mining affected communities sa buong bansa. And at the same time, kaya po kami nag-conduct ng conference ay para po magbahagi na ng mga best practices kung paano po maprotektahan yung kanilang mga environment. Pagdating naman po ng issue sa Humonhon, patuloy-tuloy lang po yung pagprotekta doon sa mga watersheds ng 3 barangay. Especially po may yan po ay kinukonsider na critical habitat ng mga abukay o nung ibon po na isa pong endangered species. And siguro sa Humonhon din yung parang endemic na kahoy. Magkuno tree. Ironwood sa sayang nga lang kasi parang nakapasyal ako doon sa mining site. Medyo matagal na 'yon. Parang ang init doon sa wala ka nang masilungan na kahoy. So, doon talaga siya. Ayun yung una-unang mong mafe-feel. Tapos second is yung alikabok talaga. And even sa gabi, sa gabi, mafe-feel mo talaga yung init pa rin. Kasi 'di ba, kung gabi medyo na 'yun, dapat sana malamig na. Mahamog na oo, dapat. Kasi kung maraming puno, pero wala nang puno So, mafe-feel mo pa rin yung init. Napag-usapan din po pala namin sa conference ay yung Supreme Court decision on the nullification of the 25-year mining moratorium ng Oriental Mindoro, no? Dahil it also affects kasi it's a precedent that will affect other municipalities and provinces na mayroong existing moratorium, and it will also affect other areas and provinces na gustong magkaroon o gawin ang moratorium tulad ng ginawa ng Mindoro. Base po doon sa nabanggit yung decision, ano po yung decision na yon? Doon po sa decision, dahil based po sa powers po ng local government, no, based from the local government code, pwede pong mag-enact ng moratorium ang local government for any projects that concern their area. So in this case po, mining po yung kumbaga nagpasam ng ordinansa o ng moratorium ang Oriental Mindoro na wala pong pagmiminang mangyayari sa kanila for 25 years. But it was nullified by the Supreme Court stating na ito po ay junket ban ng large-scale mining. So kumbaga wala daw pong bisa ito at ito po yung isa sa mainit na pag-usapan namin kung paano namin kumbaga male-level up yung pagprotekta sa kalikasan dahil it's a political issue Mining is now already a political issue because if we have this mining moratorium for 25 years, yung mga areas po na may moratorium mapapanatag po for 25 years. Kumbaga, merong katahimikan sa kanilang lugar. Pero dahil dito sa Supreme Court decision na ito, every 3 years ay obligado ang mga community na makapag-elect ng isang makakalikasan
na leader. Dahil kung hindi, susceptible po sila na sa pagmimina. So, ganun po kabigat yung decision ng Supreme Court. To nullify. Na-nullify nila. Oo nga, no? So, ibig sabihin dito, yung ating mga local officials, kung saan man ito, wala silang say na sa pagpapahintulot ng mga mining permits, operations sa kailang lugar. Ganun ba yun? Ang ano lang, isa din po sa, ito po yung parang pinaka-ilaw, no? Kumbaga, there's still light doon sa Supreme Court decision dahil it gives the emphasis na the LGU has the mandate to say no or to say yes sa isang mining operation. Kumbaga, in-specify po ng case dito sa Oriental Mindoro na ang LGU ay may kapangyarihan pa rin na magsabi ng no for a certain mining project. Kumbaga, sabi po kasi, bawal mo sabihin na ayaw mo sa lahat ng mining project, no? Pero pwede mong sabihin na ayaw mo sa specific company na ito na mag-conduct ng mining project on the grounds of the history of that mining company and so on and so forth. Pero alam naman po natin na magkakaroon ng problema dyan although nandiyan yung katotohanan na pwedeng magsabi ng no yung ating mga local government units, mga LGUs, pero yung nangingibabaw pa rin lagi yung yung desisyon at permit na nanggagaling sa national government. Di po ba? Yes po. Actually, yun po yung nilalaban namin at ng mga mining affected communities because the local government has the power over their jurisdiction or territory, no? Meron pong powers ang local government na magsabi kung ano yung mga projects na nababagay sa kanilang lugar. Balikan ko lang po yung doon sa Supreme Court decision, no? Ang sinasabi pong unconstitutional nung Supreme Court decision ay kumbaga hindi daw po pwedeng magkaroon ng ordinansa o ng junket ban sa mining dahil ito po ay in conflict sa Mining Act of 1995. So yun po yung nasasabi doon sa sa decision ng Supreme Court. But then sinabi rin po dito sa decision ng Supreme Court that the LGU has the right to say yes or no for a certain mining. Para siyang sir, parang contradictory doon sa una niyang di ba parang para siyang parang contradictory kasi diba? Diba? Kung sinabi niya na hindi pwede because nga meron tayong hindi siya, diba? Dun sa Mining Act of 1995, tapos sasabihin mo rin na ang LGU ay pwede siya or kumbaga nasa kanya yung decision whether mag-go siya or not doon sa mining operation sa lugar niya. Kasi parang ang sinasabi po dito, hindi po tayo pwedeng magkaroon ng total ban sa isang mining operation. Okay. Pero pwede po tayong pumili kung sino po yung mga ibaban natin. So parang naka-specifics po siya. Okay. Oh, so depende yun ngayon sir sa LGU. Yes, kaya po mabigat for me as environmental defender, mabigat po ito para sa amin dahil kung katulad nga po ng situation sa Oriental Mindoro na kung merong moratorium at sa Palawan po, no, kung merong moratorium, meron tayong kapanatagan for 25 years at makakapag-focus pa po tayo sa iba't ibang mga environmental issue. However, with the Supreme Court decision, it's a political issue na obligado po tayong mag-elect ng kakampi ng kalikasan na leader dahil kung hindi, susceptible po talaga tayo sa isang mining operation. At yun po talaga ang mangyayari sa atin. Malabo din, sir. Malabo din tayong makapili kung sino, di ba? Kasi, kagaya nga,
nitong election lang, ang daming pumupunta na mga mga officials na kumandidato, parang pumupunta sa Humunhon. Madami ang pumunta doon tapos syempre tinitingnan, pero wala din namang nagawa Wala silang nagawa. And even the local officials ng Eastern Samar, kung talaga yung stand nila is no to mining dapat. Pero sa tingin namin naglalaro din sila Naglalaro sila. Meron nandyan, pupunta doon, makikipag-usap sa mga taga-Humunhon, tapos may promise na hihingi ba ng pundo? Hihingi ng pundo? Ha? Hihingi ba ng pundo para sa halalan? Di ba? Yung bang, syempre, ang mga tao doon kasi nga, nirerespeto naman nila yon, pero yung mga promises ba na hindi nila tinutupad? Parang hindi sila sincero doon sa mga sinasabi nila. So, yun po yung masakit na na kaganapan na kailangan nating harapin. Pero hindi naman po lahat hindi po lahat ng istorya ganon. Dahil po kung familiar po kayo sa issue ng Sibuyan sa Romblon, noong 2023 po nagkaroon ng kumbaga na balita ito sa mga TVs at kung ano-anong mga radyo na nagbarikada yung mga tao dahil gustong pumasok ng truck ng minahan patungo sa kanilang pier. Ngayon po, yung isa po sa nagbarikada ay tumakbong mayor ngayon. Siya po ngayon yung nanalo. Natalo po yung incumbent na mayor at nakapagpanalo po kami ng isang anti-mining na mayor sa Romblon. At at the same time, nakapagpanalo din po kami ng isang anti-mining na governor. So kumbaga, hindi po lahat ang istorya, hindi po lahat negative yung story. Meron pa rin pong light, may pag-asa pa po tayo. Sana mangyari yan dito sa amin. Babantayan ko yan. Sana Sir Jing, baka may mga tayo dyan, may mga panukalang mga batasay na nakabindin ngayon na ipinapasa doon sa may part ng Congress. Baka may mga kaalyado tayo dyan na makatulong na ito dahil sa pagmimina na to, lalo akong illegal mining. Nilalabi po namin ang Alternative Mineral Management Bill or AMMB. Sinasabi po sa AMMB na ihinto po muna natin yung operation at kailangan po natin magkaroon ng National Industrialization Plan. Dahil ang nangyayari po kasing sistema sa bansa natin ngayon ay predatory po yung mining operation natin. Kung basta meron pang minerals na nandyan at pwedeng mapakinabangan ay pagkakakitaan hanggang sa maubos yung mga lupa. Pero ang sinasabi po natin sa AMMB or Alternative Mineral Management Bill na kailangan po nating malaman kung ano yung mga minerals na kailangan ng bansang Pilipinas. At once na malaman natin kung ano yung mga minerals na kailangan ng bansang Pilipinas, imamap out natin kung saang area ito at yun lang po yung kukunin natin. Needs-based po, hindi po yung predatory na hanggang merong pwedeng pagkakitaan ay kakalkalin at kukunin. Pagkakakitaan na hindi naman tayo kumikita talaga, sir. Hindi, pagkakakitaan nila. Yes, kasi po isa po sa malungkot, ma'am, na reality, kung mapapansin po natin, yun pong mga nagtatrabaho sa minahan, na taga-community. Ano po ba yung role nila sa community? Driver, tagahakot po ng lupa, pero yung mga technical expertise o yung mga tao na technical, hindi naman po taga-Humunhon tsaka hindi po taga-Manikani. Mga taga-ibang lugar po. Yun po yung masakit dahil yung mga mismong nandoon na nagtatrabaho sa minahan, kakapiranggot lang yung kinikita. Pero yung mga technical expert na taga-ibang lugar, limpak-limpak po yung kinikita. At yan po yung reality natin ngayon. Okay. Mayroon po dito, Sir Jing, mga comments sa live stream natin. Basahin ko ito maya-maya. But for now,
9:46 na, oras na para mag-break muna tayo sa ating studio at babalik tayo kasama itong mga comments sa live stream after magkatapos lamang ng itong mga paalala. The Global. Alright, balik tayo sa ating programa down to our last quarter. Hanggang alas 10 po tayo sa programa nating Listo Alerto. Pinapaabot pa rin sa inyo ito ng 97.5 DYFE FM, ng SJTV at ng Eastern Visayas News. Kumusta po yung ating mga taga-female dorm dyan sa Tacloban City Jail? At po kayo dyan, kinukumusta po namin dahil kayo ay nakatutok. Balikan natin si Sir Jing. Sir Jing, meron po ditong mga comments sa live natin at galing po kay Yols Raffles Guerra. Ano ang tingin ng mga anti-mining communities hinggil sa desisyon ng Supreme Court regarding sa anti-mining ordinance ng Mindoro? Isa yon. Ito pang isa, agree po na sa LGU na mismo kung papayagan nila kahit may application sa nasyonal. Kaya dapat hindi ibenta ang boto. Palakasin ang advocacy at opportunity sa alternative livelihoods. Galing naman kay Carmi, ang understanding ay hindi na pwedeng maglabas ng local law or ordinance ang LGU to ban mining kasi may Mining Act. Pero ang Supreme Court ay in-emphasize na gamitin ng LGU ang kanilang mandate. Tama po yun. Yun po. Tama po. Tama po yun. Tama po yun. Salamat sa mga comment. Yes. Sige po. Doon po sa first question kung ano po yung stand ng yung stand ng community doon sa Supreme Court decision. Opo. Una, ayaw namin doon sa decision na yun dahil yun nga yung dugot pawis na pinaghirapan ng iba't ibang mga mining affected communities ay parang wala lang, kumbaga napawalang bisa ng dahil doon. Ang pagpapa sa batas po ng isang mining moratorium, hindi po yan ilang araw, hindi po yan linggo o taon lang. Kumbaga yung iba po dyan dekada bago po makapagpasa ng isang mining moratorium. At nang dahil sa Supreme Court decision na yan, kumbaga parang na itsapwera po yung dugot pawis na ginawa ng iba nating mga advocate. Pero at the same time, nagsisilbi po itong hamon sa atin, kung paano natin mas ile-level up yung atin pong pag-protect sa nature. Given na doon po sa decision ay sinasabi na kumbaga kailangan pa rin natin palakasin ang LGU at the same time palakasin rin po yung community actions ng bawat komunidad. Ayun. Ang nakikita ko kasi dito, Sir Jing, ay malaking pagkukulang ang sa side ng gobyerno in terms of monitoring and implementation ng batas base sa mga nakalatag specifically doon sa Mining Act of 1995. Matagal ko nang binabasehan noon na Mining Act of 1995. Nakalatag naman na doon lahat ng mga dapat para sa government, para sa mga host communities at lahat ng mga dapat sinusunod dyan. Pero apparently hindi na susunod ng sincero kaya nagkakaproblema dyan sa lahat ng mga mining operation. Yes. Yes po. Tama po yun. Lahat naman ng mga laws, lahat naman ng mga batas dito sa Pilipinas magaganda. Wala naman ginawa yan na hindi maganda. Ang problema lang talaga kung i-implement siya properly, sa implementation talaga, at kung talagang sinusunod siya religiously. Yes. Yeah, tama. Sa mga ganyan na usapin, Sir Jing, sa ganyan na mga usapin na merong mga pagkukulang o kaya mali na ginagawa dyan sa mga ganyan. Paano natin po pinapanagot yung mga accountable persons sa ganyan? Meron pa bang mga instances na sila ay kinasuhan at na ganyan para papanagutin sa mga maling ginawa dyan sa mining operation?
Isa po sa halimbawa po, no, kami po at ang PMPA po kasama po ang Protect Manikani na group ay nag-file po ng kaso sa DENR po, no, para i-enforce yung Mining Act of 1995, specifically po doon sa maayos na monitoring at safeguard para po sa community. So ito po recently lang nagkaroon po ng decision sa ang court na pagkasunduin ang taga-Promisi o yung Protect Manikani, and at the same time ang DNR, at ang ibinunga po ng decision na ito ng korte ay yung consent decree na tinatawag. So dito po sa consent decree, ito po ay isang kasunduan sa pamamagitan ng DNR, ng Protect Manikani na group o ng Promisi na i-rehabilitate po yung dalawang stockpile areas. So yun po, sa tingin po namin panalo po ito pa sa community, dahil at ang ipinapangamba po ng community dahil kung hindi po ma-rehabilitate yung dalawang stockpile area ay maaari po itong gumuho at mas makaapekto sa kanilang lugar, especially malapit po sa school yung isang stockpile area na yon. So ayun po, nagkaroon na po ng decision si court at meron po kaming maayos na ugnayan ngayon sa korte, sa OSG or Office of the Solicitor General para po sa implementation na ito ng consent decree. Sa akin, mas mainam kung hindi na lang galawin yung environment. And let's go to no to mining talaga. Kasi kung sa rehabilitation, okay, sa ngayon kasi nandun nga, may court decision na kailangan nilang i-rehabilitate yung lugar. Pero sa base sa mga experiences natin, sa susunod na mga taon, parang yung rehabilitation na yan, parang binabaliwala na rin. So yung mga next generations, yun yung magkakaproblema. So para sa akin, kung hindi na lang siya talaga galawin ang environment, hindi talaga ipagbawal talaga yung pagmimina sa lugar, mas mainam kung ganyan. We agree po, ma'am, doon sa inyong stand na talagang sana wala na po talagang pagmimina, dahil doon po talaga kami sumusuporta, no, na ayaw namin sa pagmimina dahil po sa distraction na ginagawa nito sa community. But for us po, it's a parallel effort, no. Tuloy-tuloy pa rin po yung panawagan natin na wag nang minahin ang Manikani at Humunhun. Wala pong duda doon. Tuloy-tuloy po. Pero at the same time, parallel effort siya na kailangan magkaroon ng rehabilitation para po hindi po maapektuhan yung nearby school na baka po biglang kumulaps yung stockpile area at meron pong matabunan ng mga tao. Ayun lang. Speaking of yung stockpile, no, habang meron pa tayong 3 minuto bago magtapos, isa sa inyong inventory, kasi dyan sa Manikani, kakaiba ang estilo dyan. Nickel kasi, yung minimina. Yan ang ibig ko sabihin, kakaibang estilo, ganito. Kung ano yung in-extract na gamit yung mga heavy equipment, kung ilang tonelada, ilang truck yan, kung ano yung in-extract, yun din ang ikakarga sa barko sa kanilang hauling na, no? Walang processing, lahat kung ano yung kinuha mo, lahat yung karga, parang nililipat lang sa ibang lugar. Ang tanong ko ganito po, base po sa inyong inventaryo, sa kabuuan ng lupa ng Manikani, ilang porsyento na ba ang lupa dyan, including yung lahat na nailipat na sa pamagitan ng pagmimina, nadala na sa ibang lugar? Kung meron lang kayong ganun na datos. Sa ngayon po, wala po kaming updated na datos kung ilang percent na po yung nalilipat
ng minahan patungo sa ibang lugar, no? Pero kitang-kita naman po sa distraction po ng Malikani, sobrang lala na po na ang ginawa ng mga minahan sa Malikani at sa Humonhon. Kaya talagang nakakaawa po ang sitwasyon sa Malikani at Humonhon. Kaya tuloy-tuloy po ang panawagan namin na ihinto na po yung pagmimina sa Malikani at Humonhon. Ayun po. Ayun. Alright. Okay, Yun sir. nga Ha? Yun nga eh. Bakit nakikita naman nila, hindi naman siguro mga, Mga bulag. Hindi naman siguro yung bulag. Ano natin, diba? Nakikita naman nila yan, sir. Nakikita nila yan. Pero, yun yung tanong ko, bakit patuloy pa rin nilang binibigyan ng permits yung mga mining companies na yan? Ang sinasabi Actually, ma'am, yun din yung question po namin dahil malinaw naman po yung naging impact ng mga mining companies na ito sa dalawang community, sa Malikani at sa Humonhon. Pero based po doon sa data na ibinibigay sa atin ng DENR, sinasabi na nakapasa pa rin po or compliant pa rin daw po ang dalawang mga minahan sa Malikani at sa Humonhon. Kaya yun din po yung tanong namin. Madali lang kasi sir gawin yung report na yan. Na compliant, ganito, di ba? Yes. Madali yan eh. Pero ang hindi nila madaling ritukuhi, ano ang Tagalog? Ritukahin. Oo. Ang hindi nila pwedeng i-correct or hindi nilang pwedeng baguhin yung nakikita talaga natin na actual na epekto ng pagmimina. Pero kung sa report, sa papel, sa documents na ginagawa nila, pwede yan eh. Kahit isang oras, kaya nila yung gawin. Tapos ipakita sa atin na very compliant itong mga mining companies. Alright. Okay. Sige, Ayoko na sanang magpaligoy-ligoy. Kasi naman, may pera pwede natin kasi. ituloy bukas. Kasi alas 10 na tayo. At Sir Jing, alam mo, kapos tayo sa oras ngayon. Isang oras Baka na pwede tayo. kasi Sana po mahaba pa. Pwede natin ituloy bukas kung available ka pa. Kasi 2 araw tayo dito, Monday and Tuesday, ang programa natin. Kung if you're okay with your schedule tomorrow, pwede natin ituloy the same time pa rin yung usapan tungkol dyan. Sige po, mag-message po ako sa inyo mamaya. Sige. Alright. Sir, maraming salamat po sa oras na nag-join kayo dito sa programa namin sa Listo Alerto. Salamat po sa Thank you, lahat. Sir Jing. Thank Thank you. you. Si Sir Salamat po. Opo, si Sir Jing Barrios, ang ating anti-mining company officer ng PNPI. At Diniliwat, maraming salamat sa inyo dyan, sa linya. Din naman na studio. Pero siguro, Kuya Fred, itatry ko gihapon Miss Carmi, hiton ang presidente niya hiton heard. Humonhon, heard, humonhon, nga ma-invite gihapon naton hiya. Sure. Para mas hatag iya hiton insakto nga hulagway, Or? hiton isla hiton humonhon. Or, Pwede natong kanto na Kami Manikani. kita, Humonhon. Heard ba? Heard, Humonhon. humonhon. Humonhon, nga Pwede Manikani. antes kita hingad to humonhon, kumadyan kita Bisitaon. manikani. Kaya Dadon tan ka transmitter nga Humonhon. Dito kita mag-broadcast Humonhon nga Manikani. balitaw. Oo, pwede man kita tumabok. Di rin man duro ka kabalod. Balit. Sige. Sige, planohon nato nito nga aton mga pitad, komunidad, Santangena, wala na kita oras. Damo salamat din sa studio naton. Nag-iisang siya, si Sir Ariel Peñalosa. Didihito naton ng studio. Ako ay Fred Padernos. Ini naman ni Jasmine Bonifacio. Ngayon ako naman Himangkid Tomas. Tubtubwas, magtatarang ka kita otro, las 9, tubtubwas di sanaga natong programa nga nagtatawag kayo, permanente, nga maging listo, alerto. Damo salamat, mga palingaga, hayong tanan. The Global Iisa ang aking hiling at panalangin, hustisya sa mga biktima.